ayusin natin yan sa darating na ating pong Easter concert. Okay, patuloy po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Bago po tayo patuloy sa ating pong mga pag-aaral, nais ko lamang po gumawa ng dalawang announcement. Sa darating na Friday, ay meron po tayong TGIS Friends Day, Sunday. Ay meron po tayong TGIS Friends Day. Nagyaya po tayo ng ating pong mga kaibigan, mga kasamahan, mga kamag-anak. Kung di sila pumunta, walang masama. Nagawa naman na yung party natin na invite sila. Pero kapag hindi sila pumunta dahil hindi natin sila invite, tayo mananalot doon. Sana po ay makapagayaya po tayo ng mga dadalo sa ating pong TGIS Friends Day. Pangalawa, Festival of the First Fruit Offering sa first Sunday of the month ng April. Ihanda na po natin ang ating pong mga kaloob bilang pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos sa pagpapala at patuloy ng pinagkakaloob sa bawat isa po sa atin. Patapos na po tayo sa ating pong pag-aaral ng God's Not Dead Prayer Series natin, The Existence, Person, the Works of God in Our Prayer. Ang pinag-aaralan po natin every Sunday, the names of God. Nasa pag-aaral na po tayo ng Jehovah Shammah, natapos na natin ang Jehovah Jireh, God our Provider, Jehovah Rapha, God our Healer. Ang pag-aaralan po natin ngayon, Jehovah Shammah, at next Sunday po, ang pag-uusapan naman po natin ay Yeshua, God who saves. Hindi ilang naman ito ang mga pangalan ng ating Panginoon. Marami pa. Marami pang inintroduce sa Biblia na pangalan ng ating Panginoon na nagpapahayag ng kanyang mga ginawa at ng kanyang katangian bilang Diyos. Hindi lang natin tapuhan lahat. Pag-aralan po natin, Jehovah Shammah. Napakadaling tandaan. Ano ibig sabihin ng Jehovah Shammah? Ibig sabihin nito, God is present or the Lord is there. Parang sa madaling salita, Shammah natin siya. Napakadaling tandaan. Ito ay katulad ng Jehovah Jireh, isang beses lang ginamit sa Biblia. Ito ay ginamit lang, once lang, katulad ng Jehovah Jireh, ginamit sa Genesis, ngayon naman sa Ezekiel 48, verse 35. Importante kung sino ang makakasama natin. Ito yung nagdidikta ng ating damdamin, ito yung nagdidikta kung ano yung actions natin, kung sino, depende kung sino yung makakasama natin. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Sa mga babae na nandito, kumuha tayo ng isang halimbawa. Halimbawa, kayo na isang babae ay merong nakasabay sa kadiliman ng gabi. Meron kayong nakasama na hindi nyo kakilala. Pero nabalitaan nyo na ang lalaki dito na inyong kasama ay manyak. Ano yung mararamdaman nyo? Siyempre, ano yung manyak ito? Tapos dalawa lang kayo. So, ano yung fear? Ano yung takot mo? Hindi mo alam kung yung pwede mangyari. Palagi kang pinili sa kanya. Palagi kang alam ko may gusto ka sa kanya. Palagi kang pinilihan. So, ganun ang mangyayari. Nandun yung takot mo. Depende kung sino yung makakasama mo. Hindi nagdidikta ng mga actions mo. So, sa isang banda naman, halimbawa naman, kung kasama mo ako, diba, sa kalagitnaan ng gabi, harmless. Parang hindi kayo sangayon. Halimbawa lang naman, ako kasama mo, harmless. Ano yung payapa ka? Diba? Ano yung panatag ka? Ano yung, alam mo na, secured ka dahil sa kasama mo ko. Pero ganyan. Ganun din naman sa ating Panginoong Diyos. Pag-usapan po natin ang ibig sabihin ng Jehovah Shammah. Bigyan ko kayo ng konting background sa Ezekiel. Ang buong Ezekiel ay sinulat ni Propeta Ezekiel noong ang bansang Israel ay nasa Babylonia na. Nung sila ay kasalukuyan nahihirapan, sabi nga ng Panginoong Diyos, i-restore ko. Ibabalik ko ulit kayo sa aking bayan. At more than that, hindi lang po kayo ibabalik sa aking bayan, bibigyan ko pa kayo ng isang syudad, isang napakagandang syudad. At ang syudad na ito, inilarawan sa Ezekiel chapter 47 and chapter 48. Tingnan natin ang pagkakasummarize ng paglalarawan ni Ezekiel sa nakita niya na bayan. Sabi, it will come about that every living creature, meron daw ilog, that every living creature which swarms in every place where the river goes will live. And there will be many fish. Maraming isda. For these waters go there, and the others become fresh.
So everything will be there, the river goes. And it will become about that the fisherman will stand beside it from Megiddo to Eneglaim. There will be a place for spreading of the nets. Their fish will be according to their kinds, like the fish of the great sea. So, ibig sabihin, itong city nito, meron siyang ilog dyan. At yung ilog na yan, napakaraming isda, napakaraming provisions, napakaraming, even yung mga hayop ay mabubuhay dahil dito sa ilog na ito. Ganun din ang sinabi sa verse 12, by the river of Jordan, on one side and on the other side will grow all kinds of trees. Lahat ng puno. Ibig sabihin, hindi ka na magugutom. At sa bandang huli, mga kapatid, sa paglalarawan ng ating Panginoong Diyos, ito yung pinaka-importante doon sa city na itatayo ng ating pong Panginoon. The city shall be 18 cubits around about, and the name of the city from that day shall be the Lord is there. Nandoon ang biyaya, nandoon ang provisions, nandoon ang maraming mga pagkain, nandoon ang puno, nandoon ang lahat ng bagay. Subalit ang isang bagay na pinakamahalaga, nandoon ang ating Panginoong Diyos. Marami tayong mga provisions. Marami tayong pwedeng ipagmalaki. Maraming pwedeng mga bagay na ibinigay at pinagkaloob sa atin ang ating Panginoong Diyos. Subalit ito po ang ating tatandaan. Ang pinaka-greatest blessing, ang pinaka-malaki, ang pinaka-dakilang pagpapala na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Yung presensya ng Panginoong Diyos sa ating buhay. At once na nandun, na-realize mo, yung presensya ng ating Panginoon, lahat ng provision susunod na lang. Lahat ng bagay susunod na lang. Sapagkat alam ng Diyos kung ano ang pinakababuti sa bawat isa po sa atin. Naalala ko tuloy, pinag-aralan natin sa Exodus. Nung iiwan ng Panginoong Diyos, sabi gano'n ng Panginoong Diyos, okay, pumasok na kayo sa bayan na yan. Binubukala ng gagakasap ng kulot. Ang mga prutas napakarami. Hindi na kayo magtatanim, halos. Napakasagana ng lugar. Pumasok kayo, pero hindi mo kayo sasamahan. Ang ipadadala ko lang na kasama niyong anghel. Anghela. Baka pag sinamahan kayo, maggalit lang ako sa inyo, sabi ko ng Panginoon, at kayo ay aking puksain. So hindi ko kayo sasamahan. Alam niyo sagot ni Moses? Ang sagot ni Moses ito. Then he said to him, if your presence does not go with us, do not lead us up from here. Lord, dito na lang kami. Sa wilderness. Na nakita namin, naramdaman namin ang iyong presensya. Ang pinakamahalaga kay Moses, presensya ng Diyos. Hindi yung provision. Hindi yung biyaya. Hindi yung pagpapala. Sapagkat alam niya na kung nasaan naman ang Panginoong Diyos, sumusunod na lang ang lahat ng biyaya at pagpapala. Pag-aralan po natin, mga kapatid, ano yung mga bagay na mapapala natin once na na-realize po natin, God is with us. Jehovah Shammah, ang presence ng Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Meron ako tatlong bagay na nakita. God's presence makes His people different. Number 2, God's presence brings peace to His people. And number 3, God's presence brings hope to His people. Ano ang mga bagay na ginagawa ng presensya ng Panginoong Diyos? Ginagawa tayong iba. Namumukod tangi ka. Pangalawa, nandun yung kapayapaan na bigay ng Panginoong Diyos. At pangatlo, nandun ang pag-asa na bigay ng ating pong Panginoon. Yan po muna natin na number 1. God's presence makes His people different. Tingnan natin ang Exodus chapter 33 verse 16. Sabi gano'n ng Panginoon, iiwan ko na kayo. Hindi sasama ang presensya ko sa inyo. Sabi gano'n ni Moses, Lord, kung hindi din lang kami sasamahan mo, mabuti pa dito na lang kami. Bakit? Sapagkat, paano nakikita? Or how then can it be known that I have found favor in your sight, I and your people? Is it not by your going with us? Is it not by going with us, so that I, your people, may be distinguished. Ang titingnan po natin, distinguished from all other people, who are upon the face of the earth. Kakaiba kami, Lord, sapagkat kami lang ang bayan mo na pinapatnubayan. Kakaiba kami sa kanila. At ganito rin ang principle na nais kong turo po sa inyo.
yung presensya ng ating pong Panginoong Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin, ito ang nagpapag-iba po sa atin sa iba pong tao. Mga tao, sabihin natin, meron kanyang lahi. Malalaman mo kapag ka Pinoy, malalaman mo ang Pilipino sa pamamagitan ng kanyang kulay. Hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang kulay, sa pamamagitan ng kanyang ilong. Dito sa Middle East, nung dumating ako, hindi uso payong. Pero nung napansin ko, maraming mga Pilipino nakapayong. Pag nakakita ka nakapayong, nasa likod na, kahit nakatalikod yan, Pilipino yun. Pero ngayon, iba na. At Indiano, nagpapayong na rin. Ito, protection lang din. Ang dati ng mga protection. Ano natin? Paano ba natin malalaman na isang Pilipina? Isang Pilipina, alam niyo kapatid pa paano? Pag umaga, laging basa. Halos lahat yata ng Pilipina natin ako. Tingin umaga, halos basa lahat ang buhok na sa lugar na ito. Ano yan? Ibang interpretation yun. Masama, hindi sabihin daw yun. Pagka lumabas ka na, basa ang buhok mo. Pero doon mo nakikita eh. Pagka Pilipino ka. Pero paano mo nalalaman ang isang Kristiyano? Paano mo nalalaman ang isang pinapagtubayan ng Panginoong Diyos? The presence of God. Paano mo malalaman na yung Diyos ay nasa iyo? Pwede mo sabihin by lapit. Pwede mo sabihin by mouth. Yung sabihin mo, nasa akin ng Diyos. Pwede sabihin yun eh. Pinapagtubayan ako ng Diyos. Padaling sabihin yun. Pero paano makikita ng ibang tao? Tinitingnan tayo ng ibang tao, mga kapatid. Paano makikita ng ibang tao na iba ka? At ang pinapagtubayan ka talaga ng ating pong Panginoon Diyos. Dalawang bagay lang, sasabihin sa inyo. Number one, sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay. Nakalagayan sa 1 Peter. Ang 1 Peter ay sinulat ni Pedro sa mga Kristiyano na nangangalat. Ibig sabihin nun, nasa iba't ibang lugar sila. Sabi gano'n ni Pedro, sa inyong pagpunta sa iba't ibang lugar, habang kayo ay nangangalat, habang kayo ay nandiyan sa iba't ibang lugar, ito ang dapat yung gawin. Be holy. But like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior. Because it is written, you shall be holy, for I am holy. So paano malalaman? Hindi lang sa pamamagitan ng labi. Hindi lang sa pamamagitan ng dila. Sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay. Doon tayo na-identify na tayo po ay mga pinapatnubayan ng ating pong Panginoong Diyos. Madaling magdeklara ng Kristiyano ka. Madaling magdeklara na ikaw ay tagasunod ng ating Panginoon. Patunayan mo sa pamamagitan ng iyong banal na pamumuhay. Magbigay tayo ng isang halimbawa. Kakaiba, naniniwala ba kayo na kakaiba ang mga babaeng Kristiyano na pinapatnubayan ng Panginoong Diyos? Hindi ko kayo marinig. Naniniwala po ba kayo nakakaiba ang mga babae, lalo tingin sa lahat, ang mga asawang babae na pinapatnubayan ng Panginoong Diyos? Bakit sila kakaiba? Tignan natin, sinabi ng Biblia, 1 Peter, in the same way, you wives, be submissive to your own husbands. Kakaiba ka pala. Kakaiba yung mga asawa natin babae. Bakit? Sapagkat sila ay submissive. Sumusunod sa Word of God. Amen ba mga lalaki? Walang makapag-amen. Tingnan ninyo, nakalagay dyan eh. At ang kanilang kagandahan, tingnan ninyo, magaganda sila. Magaganda. Pero ang kanilang kagandahan, ito sabi ganun dito, as they observe the chaste and respectful behavior, your adornment must not be merely external, braiding the hair, wearing gold jewelry, or putting dresses. Yung kagandahan daw, kakaiba ka eh. Kapag ka Kristiyanong babae ka eh. Yung kagandahan mo, hindi panlabas. Kundi panluwa, kasunod. Kasunod. But let it be that hidden person of the heart with the imperishable quality of gentle and quiet spirit. Tingnan ninyo. Paano pagkakaiba ng mga anak ng Panginoong Diyos ng mga babae? So pakita mo, pagkakaiba mo. Bilang Kristiyano ka. Mas maganda yung Kristiyano ka kahit wala kang masyadong itsura sa labas. Hindi ka masyadong maganda. Sabi natin, hindi ka masyadong maganda. Pero yun naman sa loob mo,
quality, gentle, quiet spirit. Yun ang nagpapaganda sa iyo. Pero iba pa rin siyempre yung maganda sa labas. Iba pa rin yun. Plus pa rin yun. Plus na yun. Ang point natin, itinuro kung paano tayo maging iba. Sapagkat yung presensya ng Diyos, mga kapatid, yun ang nag-distinguish sa atin sa ibang tao. Sapagkat ang buhay po tayo na mayroon kabanahan. Tingnan po natin ang isa pa. The favor of God is with us. Hindi lamang daw tayo makikita sa pamamagitan ng pagkakaiba ng ating ugali, pagiging banal, kundi yung favor ng Panginoong Diyos ay nasa sa atin. Kapag pala ikaw ay pinapatubayan at ikaw ay isang anak ng Panginoong Diyos, yung pabor ng Panginoong Diyos, special treatment ng Panginoon, nasa sa iyo. Naranasan niyo ni Jose? Malinaw na malinaw sa Genesis chapter 39. Now, his master saw that the Lord was with him, and how the Lord caused all that he did to prosper in his hand. So Joseph found favor in his sight and became his personal servant, and he made him overseer over his house, and all that he owned put in his church. It came about that from the time he made him overseer in his house, and over all that he owned, the Lord blessed the Egyptian house on the account of Joseph. Thus, the Lord's blessing was upon all that he owns in the house and in the field. Tingnan ninyo mga kapatid, yung favor ng Panginoong Diyos ay nasa atin at napapansin nyo ng ibang mga tao. Maging ng mga hindi Kristyano, lalo na ng mga hindi mananampalataya. Iba to. Bakit? Ano nasa kanya? Lahat ng hapakan ng kanya kamay pinagpapala. Ang mahirap niya, na-identify ka, pinagpamalaki mong Kristyano ka, pero lahat ang hinapakan ng kamay mo nawawala. Yun ang mahirap eh. Pero kapag ka Kristyano ka, tinignan mo, born again ako, Christian ako, FCC member ako. Tapos lahat ang hinahawakan ng kamay mo, binibless, pinagpapakan ng Panginoong Diyos. Abay, napakaganda mo. Kaya mahirap mga kapatid, hinawawala, hinawakan mo. Hinawakan yung burro, hinawakan yung stapler, pinanawala. Ano ba? Hindi maganda eh. Hindi maganda. Nasisira yung testimony mo eh. Nasisira yung pagtotoo mo. Wala ka nang pinagkaiba sa iba. Wala ka nang pinagkaiba sa ibang tao. Point natin. Nais ng Panginoong Diyos ang makikita yung pagkakaiba sa atin. Na-distinguish na bilang isang anak ng ating pong Panginoon. Number 2, God's presence brings peace to His people. Kapag pala nasa iyo, yung presensya ng Diyos, nalaman mo na God is with us. Jehovah Shammah, God is there. Nandun yung kapayapaan na binibigay ng ating pong Panginoon. Verse 48, chapter 4, verse 8, in peace I will both lie down and sleep. For you alone, O Lord, make me to dwell in safety. Sabi nga nun sa Ezekiel 48, yung bayan ko, magkakaroon ng city. Hindi lang magiging punong-puno ng blessing yon, kundi mabubuhay kayo in peace. Sa kapayapaan. Bakit? Sapagkat nandoon ako eh. Ako yung magtatanggol sa kanila. Walang bansa na gagalaw sa kanila. Walang bansa na mag-aalipin ulit sa kanila. Ako yung magtatanggol sa kanila. Alam niyo, ano yung iniisip ko dito? Yung presensya ng Panginoong Diyos, mga kapatid, kapag karuna sa atin at na-realize po natin, meron kang kapayapaan sapagkat alam mo na tinitatanggol ka ng ating Panginoong Diyos. Alam mo na hindi ka iniiwanan, alam mo na hindi ka pinababayaan ng ating Panginoon. Kapag ka ako'y mag-dedicate ng bahay, ang palagi kong binibigyan diin sa prayer, madama ng lahat ng taong papasok mo sa bahay ngayon, yung presensya ng Diyos. Sapagkat pwede namin, pwedeng pumasok na sa isang bahay, wow! Ang ganda ng decorations, ang ganda ng interiors, ang ganda ng kulay, ang ganda ng gamit, ang ganda ng kasangkapan. Okay yun eh. Nakikita ng tao yun. Pero mas maganda kung pagpasok nila, mga kapatid, madalaman nila parang payapa dito sa bahay na ito. Bakit gano'n? Bakit pag pumunta sila doon sa bahay na yun,
Parang nakakadama sila, nawawala yung masamang espiritu sa kanila. Pwede yun eh. Pwede yun. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nandoon. Ang Diyos ang nandoon. Hindi tuloy makagawa, hindi tuloy makapasok yung gawa ng Diablo. Hindi tuloy yung mga may anting-ate, yung mga galing-galing dyan, galing sa babae, galing sa lalaki. Kung saan hindi tuloy makapasok doon. Bakit? Sapagkat pinagtakan doon ng Diyos eh. Naniniwala ko. Naniniwala ko. Ang struggle natin is not against flesh and blood. We are against the principalities, against the rulers, against the rulers of this world. Yung mga masasamang espiritu. So ginagawa natin, sabi, Lord, proteksyonan mo ang tahanan dito. Na lahat ng papasok dito makakadama ng kapayapaan at madarama ang banal na presensya. Peace! Mayroong kapayapaan sa mga pinapatubayan ng ating po, Panginoon Diyos. Kapayapaan naman, hindi ibig sabihin all is well. Yung bang wala ka ng problema. Sino rito ang hindi dumaan ng problema? Lahat naman tayo. Sino rito ang hindi nagkaroon ng karamdaman? Lahat tayo dumaan sa karamdaman. Sino rito, sabihin natin, hindi nagkaroon ng anumang mga struggles sa buhay. Lahat tayo dumaan dyan. Pero sa kabila ng pagdaan dyan, nandun ang kapayapaan, binibigay ng Panginoon. Naalala ko tuloy yung preaching ko nakarang Friday kay Paul and Silas. Nung sila ay itinulong, dahil sa isang kasalanan na pagalitan naman sila, ipalayas ng masamang espiritu. Pero nung sila ay tinulong, matapos sa sila ay makupitin, matapos sa sila ay datiguhin, ipinasok, ipinagulina, tingnan niyo kung ano ang ginawa ni Paul and Silas. Sabi ng ating talaka, but about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns of praise. Ibig ba sabihin ng peace? The absence of trouble? Ibig ba sabihin ng peace? Wala ng problema? No. No. Hindi ganyan ang peace na ipinangako ng Diyos. May suffering, yes. May karamdaman, yes. May persecution, yes. Bakit wala? Meron. Pero despite noon, nandun ang peace na bigay ng Panginoon Diyos. Nakakaawit ka. Nakapagpupuri ka. At tingin ko, ito yung dahilan kung bakit ako nagkarte yung jailer. Yung tagabantay, bilang ko. Yung dahilan. Sapagkat kakaiba yung inaction ng mga tao ito. Normally, kapag kinukulong, nagpumura. Normally, kapag kinukulong, bitter. Normally, kapag kinukulong, nandun yung mga bagay na nanunumayaw, nag-aaway, nagsisisigaw. Ako, napansin nila, iba. May peace, may kapayapaan. Kumakaway at pagpupuli sa ating Panginoon. Sana, ganito tayo, no? Sa kabila ng mga problema, nakakaawit ka ng pagbubuhay sa iyo. Sa kabila ng mga suliranin, may kapayapaan ka. Sapagkat alam mo, nakasama ko ang Diyos. Hindi ka iniwan ng Panginoon. Nandun ang Diyos. Hindi ka pinababayaan. At in control sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay. Dalaan ka lang. Dalaan ka lang. Paglampas mo yan, nandun ang provision. Nandun ang biyaya at pagpapala ng ating pong Panginoon. Pangatlo, God's presence brings hope to His people. Pagka alam na kasama ng Diyos, laging may pag-asa yan. Laging nandun yun. Hindi yung last resort mo tulad ng chamber, ipapakamatay na siya. Inasolusyon sa kanyang problema. Ganun nung naibato siya, kung siya'y napor na niya, wait ba na? Nagkaroon ni George siya. Sapagkat alam niya, na sa Diyos, laging may pag-asa. Yung itsura lang natin na halos, wala. Pero baka pa rin karoon ng pag-asa yan. Pero kung makupunta tayo dyan, ganda yung pagkataong loob ang pinabagong palagi ng ating Panginoon. Basahin po natin ang Jeremiah chapter 29 verse 11.
Nalalaman po ba nun? Lalo sa inyo. Lalo. Na hindi para tayo ay masakin ng Diyos. But to prosper us. To give us hope and future. Yun ang pangako ng ating Panginoon. Ito yung sinabi sa Isaiah chapter 40 verse 29. He gives strength to the weary, to him who lacks minds. He increases power. Sama natin ng Diyos, mga kapatid. Hindi po tayo pinubayaan ng Diyos. Ang ating pong Panginoon ay nagbibigay po sa atin ang kalakasan sapat, ang kalakasan sapat na biyaya upang magtagumpayan po natin ang mga pagsubok, ang mga problema, o ang mga bagay na pinagdadaanan po natin. Kailangan ko, ma-realize po natin ang presence ng Diyos na makikita sa atin yung pagkakaiba. Makikita rin ang mga tao. Yung ating pagkakaiba sa kabananan at sa favor of God. Na makikita rin nila na meron tayong kapayapaan despite na mga pagsubok sa buhay. At makikita nila na lagi tayo may pag-asa. At ang pag-asa nito ay ibibigay din naman natin sa kanila sapagkat nasasabi ang ating buong Panginoon. Tayo rin. Tayo rin. Pinagdadaan ng problema, soberani, Panginoon sa buhay, karamdaman, ikaw ang Diyos na magbigay ng kalusugan, ikaw ang Diyos na magbigay ng kalakasan ng pagtatagumpay. Pakita mo na mas malaki ka sa pinakamalaki ng problema. Pakita mo po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat sa pusa. Pinaalala namin, Panginoon, ang prayer request ng kay Maling Gaza. Sa operasyon ni Romeo nasa senior bukas sa kanyang 2 bukol sa likod. Lord, sa pangalan ni Jesus, gamitin mo na mga doktor. Bigyan mo ng wisdom, bigyan mo ng guidance. Mga doktor, ang ospital, Panginoon, mga gamot, langin po namin, Panginoon, padaluhin po ng Espiritu at katigan sa aming pong kapatid na ito. Kami po'y patuloy na magbabalik ng kapurihan at pasasalamat sapagkat ikaw ang Diyos na nagbibigay ng katigan sa iyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa aral ng Diyos sa bawat sa pusa sa mundo ito. At ang bawat sa pusa ng Panginoon ay nagpupuli, pinataas namin. Ngayon natin ang pangalan. Sa tayong karapatan, pangalan po ng aming Panginoon na si Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay kasali naman.